Kumusta ka bayang Shih Tzu lover? Sa video na ito ay malalaman natin ang top 3 na dahilan na ikinamamatay ng isa sa pinakapaboritong dog breed ng mga Pinoy, ang Shih Tzu. Malalaman din natin ang top 3 sa mga karamdaman na pinakamadalas na nagpapahirap sa ating mga alagang Shih Tzu. At kung gusto mo ng iba pang videos about dogs na makatutulong sa iyo upang mas lumawak pa ang iyong kaalaman sa pag-aalaga ng Shih Tzu at pati na rin ng iba pang dog breeds, please don't forget to subscribe to our channel or like our page at bisitahin mo ang aming playlist about dog care tips. Maraming salamat kabayan! Ang Shih Tzu ay isa sa pinakasikat na dog breed sa buong mundo. Dahil sa pagiging likas na malambing at sa iba pa nilang taglay na magandang katangian ay talaga namang kinagigiliwan sila ng maraming dog lovers. Sa katunayan, ang Shih Tzu ay binyansagang the ultimate lap dog. Gayunpaman, kaunting impormasyon lamang ang nalalaman ng mga taong nagmamay-ari ng mga Shih Tzu patungkol sa karaniwang kondisyon ng kanilang kalusugan na nakakaapekto sa lahi ng mga ito. Kaya't may mga pag-aaral na isinagawa upang matulungan ng mga fur parents at mga veterinaryo upang mas lumawak pa ang kanilang kaalaman tungkol sa Shih Tzu. Isa sa mga nasabing pag-aaral ay isinagawa noong 2016 sa United Kingdom. Nilalayo ng pag-aaral na ito na ilarawan ang demografiya, karaniwang mga karamdaman, at ang mga kadalasang sanhi ng pagkamatay ng mga Shih Tzu dogs gamit ang database ng mga clinical records of dogs in the UK. Ang mga resulta sa ginawang pag-aaral ay maaaring makatulong sa mga kasalukuyang nag-aalaga ng Shih Tzu at maging sa mga veterinaryo sa pagbibigay ng preventative healthcare ng mga Shih Tzu dogs. At natuklasan nga sa nasabing pag-aaral ang mga pinakamadalas na dahilan ng pagkamatay ng mga Shih Tzu at ganun din ang madalas na sakit na nakakaapekto at nagpapahirap sa mga ito. Narito ang top 3 sa mga pinakamadalas na dahilan ng pagkamatay ng mga Shih Tzu dogs. Ang pinakauna sa karaniwang dahilan na ikinamamatay ng mga Shih Tzu dogs ay ang enteropathy. Ito ay gastrointestinal na sakit na nagpapakita ng mga palatandaan tulad ng pagtatae at pagsusuka. Ang pangalawa ay ang sakit sa puso at ang pangatlo naman ay ang mahinang kalidad ng pamumuhay kabilang ang nutrisyon, exercise at iba pang bagay na nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Nalaman din sa nasabing pag-aaral ang mga kadalasang sakit na nagpapahirap sa Shih Tzu breed at ang ilan sa mga ito ay ang sakit na periodontal disease o ang pamamaga ng gilagid at tissue sa paligid ng ngipin, gayon din ang anal sac infection at ang mga sakit sa tainga tulad ng ear infection. Nalaman din sa nasabing pag-aaral na ang mga lalaking Shih Tzu ay mas malamang kaysa sa mga babae na magkaroon ng mga sakit sa balat at musculoskeletal. Mga kondisyon na nakakaapekto sa mga buto, kalamnan at kasukasuan, habang ang mga babaeng Shih Tzu naman ay mas malamang na masuri na may hernias na nangyayari kapag ang mga panloob na tisyo ay tumutulak palabas sa mga mahihinang tisyo ng kalamnan. Ang Shih Tzu ay may mas mataas na prevalence ng anal sac infection, umbilical hernias at mga problema sa mata kaysa sa ibang breeds ng mga aso. Maraming salamat kabayan!